Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Sagittarius. This reading is for you. 40 days bago matapos ang year 2024. Tingnan natin. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber nyo, subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapan ng puso ninyo, mga comments, at sa mga, ano yun? Meron tayong na to, successful. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Uy, wishbone, no? Wow. Your wish will come true. Para sa gustong magpa-personal reading, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Sagittarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito, Sagittarius. Kaya kung hindi ito magre-resonate sa inyo, huwag nyo lang din ipilit, okay? Tuloy na kayo sa goal nyo and you have faith talaga, no? Na may darating na good fortune sa inyo. This goal. No? Sagittarius, 40 days. I'm only the guidance, ha? We have the vow. And the gift. Iba dito naka-receive ng gift. Okay. Iba dito is nagiging puppet. Sunod-sunuran. Okay? Kailangan nyo magkaroon ng strategy. Mga bagong plano. Para yung mga, huwag kang mawala ng pag-asa, syempre. Para yung mga wish come true mo. Have faith lang, syempre. Sagittarius. Parang, paling-paling naman tong ano ko. Paling ata yung utak ko ngayon. Parang pala, hindi ngayon lang. Palagi. Okay, we have the rose. The romance is in the air. Yan. Maaring makakaramdam ka, no, ng pagpapahalaga or love from someone. No, baka sa iyong irog. We have the pan-romance celebration party. Yeah, may mga celebration parties, getting together, communication, may third wheel, oh. No? May mga gaganapin. Okay, we have the wishbone. Meron mga wish granted sa iba sa inyo, no? Yan. Yung may mga hinihiling kayo na maaring ito is makamtan na. At magkakaroon ng rose. Kumbaga, may sisibol na kasiyahan or happiness this time. And also, meron na naman tayong rose, oh. Disappointment in a friend or a lover. Yan. May mga disappointment ako nakikita. Yan. Kaya dito si compromise, no? Maaring may mga dalahin kayo na sitwasyon na ito is related to a third party or mga disappointment mo sa friend mo o kaya sa minamahal mo. Anak mo man yan, kapatid, magulang, karelasyon, no? May mga disappointment or pwede rin sa work, no? And we have the dagger, fear, worries, stress, and situation. Meron talaga sa inyo na nakakaramdam or makakaramdam kayo ng mga pag-aalala, takot, at mga tense na sitwasyon. Yan, lumadating yan dito si disturbance. Ibig sabihin, medyo magulo yung isip ng iba sa inyo, no? Magulo yung isip nyo, kaya siguro minsan parang natatakot kayo sumubok na ibang bagay or magkaroon ng strategy, medyo magulo yung isip nyo rin. Nakita ko dito, minsan gusto nyo muna siguro mapag-isa or you need mo muna mapag-isa para makita mo rin yung sarili mo, no? Yan, maaring may mga sitwasyon na nai-intense ka, nalilito ka, naguguluhan ka, no? Sa nakita ko. We have the happiness. Yan, congrats kasi your wish will come true. Yan, your wish granted and talagang happiness, no? Happiness. Yung iba siguro nahandun pa rin sa intense. Yan, mga pag-aalala, fear, takot. Nandito ka, yan, mayroon kang, medyo iba sa inyo magulo. Magulo yung sitwasyon nyo, no? Maaaring nagkakaroon ng third wheel, third party, yan. O kaya nagkakaroon ng mga distraction sa sitwasyon nyo na meron kayo. Sa mga idea nyo, kung this is also, kung sa relationship, distraction sa inyong karelasyon, ganyan, no? Maaring iba sa inyo is may tukso, no? Nagkakaroon ng third party or may ikaw or vice versa is nagkakaroon ng crush, ganyan, or mayroon pang
mayroon pang iba na nagugustuhan, ganyan. Ikaw or vice versa ha. Kumbaga, may nagpi-flirt, kumbaga, no? Yan, may mga tukso, flirt. May tao na hindi siya, titingnan natin kung sino sila, no? Na distrust. Also, iba dito is, maari nagkaroon ng separation, o kaya, iba dito is nasa online community, no? Nasa YouTube kayo, baka nag-o-online kayo, o kaya nasa TikTok, Reels, ganyan, no? Iba sa inyo. And isa rin dito sa nakita ko na, sometimes, you need ng privacy, no? Sa nakita ko dito, baka, minsan gusto mo muna magpag-isa, gusto mo muna na, siguro kapag kung may karelasyon ka, more on ano kayo, kanya-kanya kayo ng cellphone. Diba? Anak mo, karelasyon mo, ganyan. Kung nasa bahay ka lang siguro, kanya-kanyang hawak ng cellphone kayo. And also, may mga agreement daw ako nakikita, mga consideration, at syempre may reconciliation ako nakikita sa iba. Also, sinasabi rin dito na kailangan, ang nakikita ko kasi dito is, maaring nagiging very careful ka na sa iyong, sa sarili mo, sa katawan mo, ganyan. Or you need mo papabayaan yung sarili mo. Magkakaroon or need mo ng healing, no? Yung iba sa inyo, parang you want healing, or iba nga dito is baka focus na kayo sa pagpapapogi, pagpapaganda, self-care, nagpapakinis ng balat, ganyan. Mga makeup, or nagpapa-change ng buhok color, ganyan ng buhok. And yung iba dito is, nandito kayo sa sitwasyon na you want to be independent sa isang sitwasyon na masyado nang magulo para sa inyo, no? Sa nakita ko dito, baka nandun na kayo. Medyo magulo at gusto mo nang magkaroon ng kumawala, kumbaga, and nagpo-protesta ka na, kumbaga, nandito ka na rin sa, syempre, when it comes to a protest, also, you need to trust more to your intuition, kasi sinasabi na natin na binibigyan ka na attention, please, hello, it's time to transform, ganyan. Kailangan mo na mag-awaken sa isang sitwasyon na nagkakaroon sa'yo at naiirita ka na, no? Na nabibigatan ka na, kumbaga, no? Iba sa inyo, maaaring nakakaranas kayo ng mga supernatural, no? Yung minsan mabigat yung katawan nyo, parang ayaw nyo na, parang ang bigat-bigat na parang may dala-dala kayong hindi nyo maintindihan. Lalo mga problema, or sa iba dito, baka pagod na kayo sa sitwasyon na meron kayo ngayon. O kaya naman yung iba sa inyo is a supernatural na maaring may mga naaninag kayo, ganyan, na hindi nyo maintindihan. Pero titingnan natin kung ano siya, saan siya about, no? Anong pwede ko malaman? May enemy kayo, ha? May distrust person na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Sino? Sino po? Bakit? Ano yan? About saan? Meron kayong enemy. Merong isang tao dito na maaring they always say sorry, or a very immature person, nakita ko sa kanya. Ito yung tao na parang iniintindi mo lang. Minsan siguro hindi kayo nagkakaintindihan, nag-away kayo, pero iniintindi mo lang yung bagay na yun. No? Alam mo na nagsisinungaling siya. Alam mo na hindi siya nagsabi na totoo, pero pinagbibigyan mo siya sa nakikita ko dito. Ito yung tao na maaring marami siyang hinihingi sa'yo, no? Sa nakikita ko. Bakit hindi mo lang tingnan yung katotohanan dito? No? Kung sino itong tao na to. Yan, may hinihiling siya. Tingnan natin. Sino pa? Ba't siya nagsisinungaling? May hinihiling. Parang hindi ko alam kung bakit parang iniintindi mo yung tao na to kahit na alam mo na wala yung tiwala mo sa kanya. Kahit na may hinihiling siya sa'yo eh. About saan? Nagsisinungaling to. Oo, nagsisinungaling siya kasi hindi ka na to mahal. Or maybe kung
Hindi ko nakikita kasi medyo magulo din yung isip mo. Siguro love mo siya in a way na kasi siya kasama mo. Halimbawa, kasamahan mo sa trabaho, ganyan, or karelasyon mo 'to 'no, 'yan. Wala kang tiwala sa kanya pero napu-frustrate ka sa kanya kasi siguro ang dami niyang hinihiling sa'yo. Bakit ano, Queen of Swords? Sino ka? Hmm, the Earth in Taurus. Ito yung and the Earth in Aries. And also we have the air element, the water element, the water element. We have the water Scorpio and we have the fire in Leo and the water in element. Sinasabi dito na ito yung tao na pinagpapasensyahan mo. Tao na nakakommit to sa'yo. No? Maybe this is your boyfriend, girlfriend, asawa, kasama sa trabaho, ganyan. More on asawa to, siguro. Parang napapagod ka na sa kanya at gusto mo nang umalis dito. Or maybe, pero hindi ko nakikita na alis ka. Well, gusto mo umalis. Pero nasa sayo daw to kung gusto mo umalis. Maaring itong tao na to is, ano kaya, alam mo, nagsisinungaling siya, pero bakit patient ka sa kanya? Mahal mo? Mahal mo? Mahal mo ba siya? Okay lang. Okay lang, sabi mo. Attractive kasi siya or siya yung person na kasi 9 of Cups ka lang eh. Sabi mo, mabait siya. Okay, fine. Kung mabait naman siya, edi okay. Wala na ako masasabi dun. Sabi mo, mabait naman siya. Kung may nararamdaman ka, meron. Nagsasorry naman siya. Tingnan natin. Ano yung introvert? Ano yan? Anong pwede ko malaman kay ano? May tao dito na maybe there's a communication. Ako nakikita na maaring ito is kasama mo sa trabaho, ganyan. Tao na maaring ito is disconnected na sa'yo, no? Magkakaroon ng communication dito. About what? Maaring ito is magkakaroon ng pag-uusap or pagsasaayos. Maaring in the past is nagkaroon kayo ng hindi pagkakasunduan, no? Itong tao na to sa nakikita ko. And magkakaroon ng maybe they say sorry or may bibigay siyang tulong or they want forgiveness, no, sa nakikita ko dito. Kaya lang, napapanghihinaan ng loob to. Tingnan ko nga, anak. Anak ko. Ang bango ng anak ko, bagong ligo. Yun. Maaring ito is, nakikita ko sa kanya is, maaring, yun nga, they want forgiveness, gusto niya na magkaayos, no? And maaring kasama mo to sa trabaho talaga or nakasama mo na siya, no? Ito, maaring ito is anak mo. Ganyan, maaring is disconnected siya sa'yo pero nalilito siya. Or ikaw yung malilito dito. Ganun na nakikita ko. Kasi kung makipag-communicate to at makipag-ayos sa'yo, maaari ikaw malito ka rin. No? Pero siya, nalilito siya kasi hindi niya alam paano siya makikipag-ayos. At paano siya kukonek sa'yo. Iniisip niya yun, paano. Mahalika ka daw sa kanya. When it comes sa iba is, ito yung tao na inakala mo na they breaking the promises, ano, sa nakita ko dito. Yun na ano, baka kumonekto sa'yo. Baka may naging pangako siya in the past, ganyan. Karelasyon mo man siya o kasamahan mo siya sa trabaho or anak mo siya, no?
Maaring yung anak mo, meron siyang pangako na hindi niya tinupad, ganyan. O kaya yung dati mo karelasyon, meron siyang mga pangako na promises na they break, di ba? Ganun. O kasama mo sa trabaho, ganun. Yun na nakita. Tingnan natin ano pwede ko malaman dyan? May reconciliation ka. About? Sino? About saan sino? We have the air in Aquarius. The Queen of Pentacles is the Earth sign. Taurus, Virgo, and Capricorn ay Earth element. And the Ten of Cups. We have the water in Pisces and the strength is fire in Leo. Okay, magkakaroon ng agreement, pag-uusap. Ako nakikita dito. Maybe someone want to confess. Ako nakikita. Oh, we have the fire then. And the Ten of Wands is the fire element. And we have the fire in Aries. Ano ba naman yung fire, di ba? Ikaw to eh. Si fire in Sagittarius. Na, alam mo, Sagittarius, pinapakita mo na malakas ka, matatag ka, na hindi ka napanghihinaan ng loob, pero deep inside, problemado ka. Deep inside, you have a burden. Nagkakaroon ka ng struggle. Yun nga, magkakaroon ng mga confession, something, sakit na pa ako. Parang may confession, pag-uusap ako nakikita na magkakaroon ng related trabaho or pera. Ako nakikita. Sa iba sa inyo kumbaga sa iba kasi sa inyo, magkakaroon kayo ng starting fresh ng buhay nyo. Kasi we have the Ten of Cups din kasi ibig sabihin, magkakaroon na ng panibagong simula, no, sa iba. Kakaroon na panibagong simula. You will start a fresh start, a new beginning. Kumbaga, magkakaroon na, babalik na yung bagong sigla mo, ganyan, sa nakita ko dito, no? And also, sa iba naman dito, there's a reconciliation or pag-uusap na related ang money. Ganon. Maaring you're taking responsibility parang may iti-take responsibility ka na pera related. Hindi ko alam kung may tutulungan ka or may pagbibigyan ka ng pera. Ganon nakikita ko. Maaring a part of the family, maaring nakakasama mo na siya, no? Kasama sa trabaho or a mother figure. Ako nakikita. Kung hindi siya mother figure, mga kasing edad mo siguro to. Sa iba sa inyo. May makipag-communicate sa inyo. Kasi nakita ko ikaw ay magte-take ng responsibility dito. Parang, hindi ko alam, parang tinutulungan mo ba siya sa pera? Or tutulungan mo siya? Related ang money. Anak, sanili. Pupo. Pupalo. Ito na yung nyo, kasi sabi ko sa'yo, diba, baka ito na yung happiness nyo. Mag-start na kayo ng fresh start eh. Baka wini-wish nyo na yun, diba? Kung ano man yung wini-wish nyo, baka yan, you will start na happiness sa buhay nyo. Kaya, papasok ang 2025, masaya kayo. Yung iba sa inyo, ha? Tingnan natin. Self-love. There's a new commitment ako nakikita. Baka iba dito may bago ng business, pagtatrabahuhan, pagkakaperahan, no? Kasi nakikita ko na dito na babalik na daw yung sigla mo. Kumbaga, there's a joy and happiness. Magkakaroon ka na ng bagong kasiyahan, satisfaction, kumbaga, at parang ito yung there's a prosperity and wish come true ito para sa iyo, no? Yung panimula na to.
No, may collaboration. Ano pwede ko malaman kay self-love? About okay. May nakikita akong papers. Document and papers. About saan? Okay, very good. Have the devil, oh. Okay. We have the Earth, Taurus, Virgo, and Capricorn. And we have the water in Cancer. We have the water in Pisces and the fire in Leo and the Capricorn. Earth and Capricorn. Okay. This 40 days, nakikita ko dito na you will start to focus more to yourself. No? Sa nakita ko ito. Hindi to sa sitwasyon mo na you quitting to something. No? Parang ayoko na. Ganyan. I want to focus to myself. Ayoko nang matrap dito. Ayoko na ng ganitong buhay. Ayoko na nito. Ayoko ng toxic place. Kumbaga, ayoko na ng mga toxic na tao. Kumbaga, kasi in the past, na-trap ka, no? Nakita ko, you are trapped. Yung iba sa inyo, you are trapped. Kumbaga, nakokontrol ka ng sitwasyon na to, no? Kumbaga, nahandin yung toxic situation, toxic areas, toxic environment. As in toxic, no? And then now, you are now focusing to yourself kasi you love yourself, no? You love yourself. Kaya nakikita ko naman, you quitting to this situation, no? Ayaw mo na at maninindigan ka na this time. Nakikita ko na naaalis ka sa isang sitwasyon. Iba sa inyo is maybe you let go or you walk away or you withdraw mo na to or you retirement, no? Sa nakikita ko dito. And you try another new path sa iba sa inyo. Iba naman sa inyo is mag-change lang kayo ng mga bagong pananaw sa kinabukasan, magkaka-change kayo ng mga bagong aspeto ng life nyo, yan, maaring gano'n, no? Kasi iba dito is magdadalawang isip pa. Pero iba dito is nakikita ko na you are entering to a new connection, no? Sa nakikita ko dito. Anong mangyari? Iba magdadalawang isip daw. Magdadalawang isip kayo? Ano? Bakit? Hindi kayo mag-trust kayo sa intuition nyo? Oh my God. Iba is magdadalawang isip kasi magkakaroon kayo ng two choices in life. Pero iba dito is you will focus more to yourself pero handin yung pagiging weak energy, no? Sa nakikita ko dito kasi may pagdadalawang isip ako nakikita dito sa iba. If you keeping moving to reach your goal talaga or hindi. Pero iba dito siguro, you move. Kasi if you move on, the wishbone, handito yung si wishbone, handito rin si happiness, diba? Nandiyan sila at nandito rin si victory and success. Ako nakikita. If you are more focusing to yourself, ganyan, kasi iba sa inyo magkakaroon na kayo ng thinking about pagtaas ng mga sahod nyo, magkaroon kayo ng magandang stability, ganyan. Kaya nakikita ko dito is you try to move on or you need to move on to reach your goal, no? Sa nakikita ko dito, huwag ka na magdalawang isip. Pero it's up to you how you transform yung sarili mo, no? Pero if you are focusing more to yourself at iisipin mo na yung pagbabago ng buhay mo, 'di ba? Magiging maganda yung buhay mo. Yes, you will be a center of attention, no, sa pagpunta mo sa panibagong path mo. Mas lalo kang makre-recognize, makikilala, maraming achievement na darating sa iyo. As in, well-wisher, no, sa nakita ko dito. Baka maging fame ka pa, kumbaga. Tandaan nyo ha, kung kayo kasi nakita ko dito, you are online community networking or something ganyan. Sinasabi ko sa inyo, hindi nyo kailangang iwanan yung networking nyo. Ang kinakailangan nyo dito is an idea. No, isa rin yun na pwede kayo. Panoorin nyo yung past reading ko. Sinabi ko naman doon kung paano nyo malalakpasan yung mga struggle in life nyo. Diba ang sabi doon, we need to sacrifice. Lalo na when it comes to online. Diba yung mga nagbablog, ganyan.
ano ba yung miss mo? Halimbawa, yung miss ko is ganito lang, naglalagay lang ako ng post na ako. Pero nasa sayo, ang miss mo ba at ang layunin mo ba is sumikat in a YouTube o kumita in a YouTube, kumita sa Facebook? Siyempre, isipin mo yun, di ba? Pero kung iisipin mo kasi, bakit ka ba halimbawa, YouTuber ka, networking ka, kung ano man yung networking na meron ka, bakit ka ba nagpo-post? Para saan? For a memory? Di ba? Bakit hindi mo lang gawin na? For a memory mo rin yun. Nag-i-enjoy ka, naglalagay ka ng mga memory mo para makita mo na pag tumanda ka na, makita mo yung memory doon. Nag-i-enjoy ka na, mas maganda nag-i-enjoy ka na, kumikita ka pa. 'Di ba? Mas maganda yung ganun eh. Bakit hindi mo lang i-level up yun? Pero panoorin nyo yung tapas ko, para mas maintindihan nyo. Tingnan natin yung protest. Attention please, sabi ko. Ina-awaken ka, hinihiyawan ka na ng iyong mga angel. Attention please, huwag kang mag-doubt sa sarili mo. Huwag kang maghintay na kusang magbabago daw yan. No? Hindi mo kailangan personal power mo na to. Don't manifest na hindi mo daw gagawin. No? Ano yan? Tapos na to? Wala kang pera. Kung wala kayong pera, balansehin nyo yung pera nyo, ha? Eh, kasalanan nyo rin yun, ba't kayo walang pera? Siyempre, di ba? Iba dito, stay kayo, ha? Iba dito, hindi nila alam gagawin nila. Nagmamanifest lang. Pero kung titingnan ko dito, pinipay attention na kayo. You need to pay attention to yung mga plano, ganyan. Iba kasi sa inyo, nagkakaroon kayo ng doubt, ganyan. Hindi nyo pa alam, naghihintay pa kayo. You're waiting for answer, revelation, and enlightenment also, no? Ang nakikita ko dito. Na hindi nyo pa alam yung tamang destination nyo. Sa ngayon, you are manifesting, pero if you are manifesting naman din, at hindi pa yung dumadating, at napapagod na kayo sa nakikita ko dito, eh, kasalanan nyo na yun. Diba? Kasi why? You're still waiting. Wala kang ginagawa. Nakahangman ka lang, 'di ba? Kailangan dito, we need to sacrifice. I always said sa you always kailangan nating magsakripisyo. Huwag tayong matakot sumubok, no? Huwag tayong matakot sumubok. Huwag nating sabihin na wala na akong magagawa. Hindi, may magagawa ka. Okay? May magagawa ka. As in meron. Parang sa pelikula, meron. Yan, may magagawa ka. As in, meron talaga. Maaayos mo yung sarili mo in a way na kung gugustuhin mo. Sabi nga nila, 'di ba? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Kahit mahirap, walang taong mahina. Pero nakikita ko sa inyo dito, you're still waiting. It's up to you. Paano mo i-transform yung sarili mo? Don't manifest lang daw kasi hindi yun darating at hindi yun mahupa, hindi yan bunga na biglang mag-change at mag-shift yung buhay mo nang wala kang ginagawa. There's no miracle na biglang ganun. Tutulungan ka niya, tulungan mo rin yung sarili mo. No, sa ngayon is try to evaluate, i-analyze mo yung mga sitwasyon, magkaroon ka ng progressing, no, sa nakikita ko dito. Kasi ngayon, sinasabi niyo ba dito, wala akong magagawa, natatakot ako, ganyan. Kaya nagkakaroon ng walang pagkilos sa iba. Kahit alam niyo na napapagod na kayo. Kaya kailangan niyo ngayon is a wiser, stronger, leave behind, accept the lesson, new perspective, mga bagong plano and strategy. We need to sacrifice. Don't pause. Sinasabi dito, I don't know why, kung ano yung related sa inyo ng dental clinic. No? Siguro, hindi ko alam kung ano yung dental clinic. Baka may magpapabunot, magpapagawa ng ipin, pasta, or gano'n. Baka hindi ikaw, baka malapit sa puso mo. May nakita akong gano'n. May pupunta ba ng dental clinic? Ano yung disturbance? Gano'n. Sagittarius? Ano yan? Naiinis ka na ba? O naiinis ka na sa akin? Naiinis ako sa'yo, ate. Nai-stress ako sa'yo, sabi mo yun. Ang ingay mo kasi. Sabi ganun. Hayaan nyo na ako.
Pagbigyan nyo na ako. I'm only the guidance, ha? Kayo ang magdadrive pa rin ng buhay nyo, ha? Sa ngayon, medyo magulo yung isip mo, no? Medyo naiinis ka na nga, actually. Naiinis ka na kasi why? Nakokontrol ka ng sitwasyon. Kasi why? You are weak. Napaka-weak mo, no? Kahit na nagkakaroon ka na ng awakening, di ba? Kahit na nagkakaroon ka ng awakening, wala. Nandun ka pa rin. Kumbaga, powerless ka, namamanipulate ka ng sitwasyon. Kumbaga, hindi ko alam kung sino, there's a person here na nagkakaroon na, dinidictate ka niya, no? Nagkakaroon ng diktador na tao dahil alam niya na weak ka, actually. May nananakot ba sa'yo? O natatakot ka? Parang may nananakot dito. Hindi ko nakita yung stable mo. May tao kasi dito na sakta naman pa ako, nawala sa katwiran, actually. May taong may sakit. Baka magkasakit kayo, You need to take care of yourself, Parang nakita ko dito, mababurnout ka raw, ganyan. Nagkakaroon sa inyo ng chronic stress. Actually, exhaustion to. Sa iba, stagnant kayo. May tao dito na wala naman pakialam sa'yo, Wala siyang pakialam sa'yo. Kasi parang nakikita ko sa kanya, nagsisinungaling siya sa'yo. Sinungaling, liar, napaka-sneaky person nito, as in, minamanipulate ka nito. No, kumbaga, hindi siya totoo. Hindi talaga siya totoo. As in, wag kang magpa-under dito. May pagtataksil. Hindi siya totoo, ibig sabihin. We have the air Aquarius, air, element, sakit We have the air in Libra, Cancer, and water. And the water element, the air element. The fire, ikaw to, fire in Sagittarius. Ang dami mong deep wound, Ibig sabihin na, dito kasi, alam mo sinasabi sa'yo ng universe, they always giving you and offering you an opportunity. Pero you always rejected it. Nandito ka lang daw sa sitwasyon mo na, oo, you're stuck, ang dami mong tanong, ganyan, ang dami mong tanong na tumatakbo sa isip mo, yan, iba sa inyo, baka na-board na kayo kung nasan kayo ngayon. Ang daming dissatisfaction, kumbaga, na nangyayari sa buhay nyo, pero yung opportunity na binibigay niya sa'yo, na kailangan mo nang mag-start ng new beginning of your new journey para mag-success ka na sa buhay mo, new energy, pero you always rejected it. Yung iba sa inyo hindi lahat naman. Yung iba sa inyo ganun daw. You need to escape sa isang sitwasyon na alam mong hindi mag-work at hindi para sa'yo. No? Abandon your old version. Mag-iba ka. Kung you want to try another new path, go. You want to change your old version of you? Iwanan mo yun. Mag-change ka ng mga decision mo, rules, plan. Magkaroon ka ng strategy, ganun. Getting away with something na nakapagbibigay sa'yo, na nakakapag-burnout sa'yo, na nakapagbibigay sa'yo ng anxiety, stress, chaos, yung napapagod ka, na-stress ka na, umalis ka doon, na-exhaust ka na, hindi ka doon, hindi ikaw yun, hindi para sa'yo yun. Worth it mo yung ito, happiness, and your wish granted. Don't manifest lang kasi. Diba? Hindi Kasi andito na rin din itong si disappointment with love or mga kasama sa trabaho or relationship yan. No? Start a new beginning in your life. Kailangan mo nang ikat yung mga dapat ikat sa buhay mo. Magpakatotoo ka. Kailangan mo, you need to see the fact. Diba? You need to see the fact bago ka mag-action. Diba dito, the older woman, mother, iba? Or a grandmother. Be wise daw. Be wise. No? Trust more to your intuition. Iba sa inyo magiging sensitive. May pagka-sensitive yung iba sa inyo, no? Sa ngayon daw, protektahan mo daw yung sarili mo. Alisin mo na yung mga dapat ilisin, no? Sa nakikita ko dito. Para may makikipag-communicate sa inyo. Babae. Yung iba naman dito, lalaki.
Yung karelasyon nyo ba, ibang lahi? O iba kayo ng lengguwahe? O magkaiba ng ng place? Ganyan. Kumbaga, hindi mo siya kabaryo, ganyan. Arigato namaste, God bless.